mga kababayan, sabi ni Lovely Granada, aka kinakakatakutan kuno ng mga DDS, sa kanyang post, sabi niya, VP Sara, nagpabili ng laptop na di-afford ng gobyerno, pero di naman marunong mag-computer. Pang Zoom lang daw para nice ang image. Tapos sabi niya sa emoticon niya, hi. Nangarap pa maging presidente. Puryagaba. Kaawaan nawa ang Pilipinas. Lovely Granada. Lovely. Ang hirap seryosohin ng political commentary kung puro lait pero kulang sa constitutional literacy. Ang problema ng contents mo, Lovely, nagiging propaganda na siya na puno ng panalait pero kulang sa constitutional understanding. Sabihin natin, hindi expert sa computer si VP Sara. So what exactly is the constitutional violation there? Walang probisyon sa 1987 Philippine Constitution na nagsasabing bawal tumakbo bilang presidente ang taong hindi techie. Ang qualification para maging presidente ay malinaw. Natural-born citizen, registered voter, marunong bumasa at sumulat, at least 40 years old, at resident ng Pilipinas for at least 10 years. Sabi mo, nagpabili ng laptop na di-afford ng gobyerno pero di marunong mag-computer. Una, napakababaw ng argument na yan kung iisipin mo ng maayos. Ang qualification para maging vice president o presidente ng Pilipinas ay wala namang nakalagay na dapat programmer, dapat IT specialist, dapat marunong mag-edit ng Zoom background, at dapat approved ng social media influencers. Ang trabaho ng Vice President ay hindi maging computer technician, Lovely. Ang Vice President ng Pilipinas ay hindi dictator, hindi budget czar, at hindi may hawak ng buong gobyerno. Under the 1987 Philippine Constitution, ang pangunahing mandato ng Vice President ay succession at pagtulong sa administrasyon depende sa ibibigay na cabinet role. Hindi kontrolado ng VP ang Kongreso, DBM, Judiciary, o buong executive machinery. Kaya kung may political isolation o budget restrictions, obvious na maapektuhan ang galaw ng opisina niya. Kaya nakakatawa iyong narrative na parang si VP Sara ang may control sa lahat ng problema ng Pilipinas habang obvious naman na politically isolated ang opisina niya sa kasalukuyang climate. Nakakatawa rin na sinasabing hindi marunong mag-computer habang ang mismong opisina niya noon ay nagpatupad ng digitalization effort sa DepEd. Matatag reforms, National Learning Camp, Catch-up Fridays at learner support programs. Hindi ka na makaka-relate, Lovely, kasi hindi ka teacher sa pampublikong paaralan. While you advocate strongly for educational reform and spent time in public schools as a student debater nung estudyante ka pa, your professional career has focused on social services and digital activism only. Kung hindi ako nagkakamali. 'Di ba? Tama ako? Hindi mo kailangang sambahin si VP Sara, Lovely, para aminin may mga nagawa siya. Okay? Medical at burial, yung medical at burial assistance programs ng OVP, education reforms under matatag agenda, expansion of learner support programs, pagbabalik at stabilization ng face-to-face classes pagkatapos ng pandemic disruptions. Hindi ka makarelate kasi hindi ka nga public school teacher, di ba? At kung talagang walang silbi siya, bakit naging major political threat siya hanggang ngayon? Bakit halos araw-araw siyang laman ng content ng mga anti-Duterte creators? Kasi kahit anong demolition job ang gawin, malakas pa rin ang public recall niya. Hindi mo kailangang maging DDS, Lovely, para aminin may actual public service record siyang maipapakita. At iyong mga linyang nangarap maging presidente, hindi marunong mag-computer, kawawa ang Pilipinas. Walang laman yan. Soundbite lang yan for engagement. Alam mo ba,
kung bakit hindi kailangang patulan ni VP Sara ang bawat content creator na nagpapansin sa kanya online gaya mo? Simple lang yan, lovely. Hindi obligasyon ng Vice President na pumatol sa bawat viral rant sa social media. Okay? Ang public office hindi umiikot sa Facebook clapbacks at comment section warfare. Ang trabaho ng Vice President ay public service, governance functions, at constitutional duties. Hindi makipagsabayan sa outrage economy ng content creators. Okay? Biblically speaking, delikado rin ang content na puro pangmamaliit, pang-iinsulto, at panglalait, disguised as political commentary. Di ba nagsiserve ka sa church? Basahin mo ang buong James chapter 4 verse 11. It says there, "Do not speak evil against one another." Ang criticism may lugar. Pero kapag ang content mo umiikot na sa paglalapastangan, pagde-dehumanize at pag-uudyok ng collective hate, hindi na iyon pagiging matalino, lovely. Nagiging negosyo na ng paninira. Napakadelikado ng content culture na ginagawang entertainment ang paglalapastangan sa tao. Okay? Sabi din sa Proverbs, chapter 11, verse 12, "He that is void of wisdom despiseth his neighbor." Sa Bisaya palabli, "Kadtong nagatamay sa iyang isigkataw, walay kaalam. But a man of understanding holder his peace. Apan ang tawo nga may salabutan nagahilom." So ano daw? Whoever belittles another lacks sense. So ibig sabihin, lovely, bawal mag-criticize. Pero may malaking pagkakaiba ang criticism sa makiri-driven hate content na halos araw-araw umiikot sa isang tao. Kapag ang political content creator mas kilala sa pangmamaliit kaysa substantive analysis, hindi na iyon public discourse. Branding na iyon built on outrage, lovely. Also, lovely, sa Proverbs chapter 14, verse 15, okay? Basahin mo yan kasi nagsisimba ka. Reminds people to think carefully before believing or spreading shallow claims, while Ephesians chapter 4 verse 29 warns against the degrading speech that destroys instead of enlightens. At tandaan, kung talagang irrelevant si VP Sara, bakit halos hindi siya mawala sa content calendar ng mga anti-Duterte pages? Simple lang ang sagot dyan. Because influence attracts obsession. Pwedeng tutulan si VP Sara. Pwedeng questionin policies niya. Pero kung ang argumento mo umiikot sa parang bobo ba, di marunong mag-computer at kawawa ang Pilipinas, mababaw iyon para tawaging serious political analysis. Ang bansa, lovely, hindi inaayos ng memes, sarcasm, at elitist mockery. Inaayos ito ng batas, trabaho, at serbisyo. Democracy allows criticism. Pero ang credibility ng criticism nasusukat sa ilalim ng argumento, hindi sa dami ng panglalait. Kaya, lovely, kung gusto mo talagang seryosohin ang iyong pagiging bilang political analyst, maglatag ka ng audited facts, legal findings, at policy critic. Hindi yung meme-level insults na parang comment section lang ang source ng analysis. Okay?